If you are searching for a perfect retirement home here in Nuvali, maybe this beautiful house na ang hinahanap nyo. Guys, good morning. This is Renz Pagiligan again, the Estate Savvy. Today, I will show you our 3-bedroom model house na this will be perfect for your retirement home as this comes with a great view of Laguna de Bay, Mount Makiling or Tagaytay Ridge. But before po tayo pumasok sa ating model houses, let's have a quick drive tour po muna para mas maging familiar po kayo sa daan. Papunta po dito sa Averdeen Estates at sa mga projects na madadaanan po natin. So, let's go! So ngayon po, samahan niyo po muna ako sa ating quick drive tour para mas maging familiar po kayo sa daan papunta po ng Averdeen Estates at sa lahat po ng projects na madadaanan po natin. So ngayon po, mag-start po tayo dito sa may Calac Santa Rosa exit. If napanood niyo po yung mga previous videos ko po, lahat po ng exit or yung daanan natin is from Calac Laguna exit. Ngayon po, dito po tayo sa second exit ng Calac, which is Santa Rosa exit, para dito malaman nyo naman po yung ibang way papunta po ng Nuvali. Pero hindi naman po ito yung exits na papuntang Nuvali. Meron po tayo sa SLEX, na example sa Santa Rosa exit, which is yung sa Coca-Cola, sa may Eton exit, Silangan, Canlubang, Cabuyao. Yun po yung other exits natin papuntang Nuvali. And in the future, magkakaroon din po tayo ng access papuntang Batino exit, which is mas malapit po dun sa Averdeen Estates. So ngayon po, samahan nyo na po ako, punta na po tayo ng Nuvali, tsaka madadaanan po natin na projects dito. So paglabas po natin ng Calac, yung una po nating makikita in our right side is the ongoing construction of SM Yulo. So ano ba yung concept itong SM Yulo? Ito yung parang SM Outer-like in BGC na which will cater the affluent and high-end market dito sa South. So ito ay 3 hectares in size na kinagandahan, merong 1 hectare indoor garden. And according sa ating reliable source na magkakaroon din po dito ng National University and IKEA na kinagandahan, mas convenient na pumunta ng IKEA kasi andito na siya lumapit, andito siya sa Nuvali. So dito na po tayo, pasok na po tayo sa isang way sa Nuvali. So dito po makikita nyo yung isang malaking logo ni Nuvali, and in our right side, dito po located yung Healthway Coalimed na bali-balita rin po na meron po silang extension na kidney center. Kumbaga, ito po yung first ever kidney center na outside Metro Manila. So in our left side naman is the McDo. Ito po yung 700 branch of McDo. Coffee Bean and Tea Leaf na kinagandahan po nito, meron silang viewing deck sa taas. Nakita niyo po yung buong Nuvali North. And the ongoing construction of Jollibee branch here in Nuvali. Liko lang po tayo. And in our left side, dito naman po located yung Uniqlo na roadside store. Kinagandahan po niya, meron po siyang sariling green park. Here naman po in our left side, the SNR, one of our shopping centers here in Nuvali, and yung sa tapat po niya is the P2P terminal na from Nuvali to One Ayala, Makati, and vice versa. Here naman, in our left side is Ayala Mall Solinad 3. Sa Ayala Malls, we have Solinad 1, 2, and 3. Yung Solinad 1 po is nasa other side. Doon naman po located yung famous man-made lake with its koi fish. And in our right side, ito lang po yung Landers, the 10th branch of Landers, one of the shopping centers here in Nuvali.
In our left side is the East Block. This is 11.7 hectares in size. Ito po yung Pocket Business District dito po sa Nuvali North. So yung mga itatayo po dyan are offices, buildings, and here in our right side is the North Central Business District. Ito lang po is 5 times ng East Block na kinagandahan ito once ma-finished ito in the future. This North Central Business District and East Block para siyang mini version of BGC na magkakaroon po tayo ng sariling BGC na dito sa Nuvali. So here naman no, sa roundabout, take lang po natin yung second exit because etong first exit, ito po yung papuntang Casilla Road na shortcut papuntang Tagaytay Highlands. So dito po tayo sa second exit. So dito na po mag-start yung Nuvali Central, and yung una po nating makikita in our right side is the Central Block. Ito lang po yung Pocket Business District na located dito sa Nuvali Central, na yung concept po niya is parang Alabang Town Center, na and yung kinagandahan po niya na gagawin po dito are malls, buildings na in the future na hindi na po kayo pupunta ng Soledad Mall sa may Nuvali North kasi meron na po tayong shopping malls dito sa Nuvali Central, and yung mga unang gagawin dito are the shops. Ito po yung mga alfresco dining, retail stores, and Mary Mart, which is the groceries, tsaka yung pharmacy stores natin. So after po ng Central Block, no, in this road, ito po yung papuntang Xavier School, one of the schools here in Nuvali, and papunta rin po ng Solara Park. Ito na po yung first ever pet-friendly condo namin here in Nuvali. If you're into condominium, you can message me po para sa available natin na units. So in our left side naman, no, this is the Rockwell South. You might be wondering bakit merong Rockwell South dito sa Nuvali, magkaiba silang developer. So actually si Rockwell hindi po siya part ng Nuvali, kumbaga yung last ng property line nila is nakadikit along Nuvali Boulevard. So ano ba yung gagawin dito sa Rockwell? Kumbaga nasa 60 to 70 hectares in size po siya, na yung gagawin dito is community, commercial spaces, and bali-balita din po na magtatayo din po sila dito ng power plant mall. So yung benefits ng taga Rockwell residents, pwede po sila ditong pumasok sa Nuvali, and vice versa, the Nuvali residents pwede po silang pumasok into Rockwell. So as we go along Nuvali South, no, napapansin nyo po na pataas po na pataas yung ating road. Kasi po yung Nuvali South, yun po yung pinakamataas na area dito sa Nuvali. And if nakikita nyo po yan sa may pinakatumbok in this T road, yan po yung allotted space ni Ayala na in the future gagawin po niyang commercial spaces, and yung plan po niya is gawing alfresco mall. Na kinagandahan, once ma-finish itong alfresco mall, magkakaroon siya ng magandang view of Laguna de Bay, Mount Makiling, Tagaytay Ridge, and buong Nuvali. Now, in our right side naman, doon naman po located yung Everest Academy, one of the schools here in Nuvali. And mamaya po madadaanan rin po natin in our left side is yung Miriam College. Ito po yung 3 schools na pwede nyo pong pag-aralin yung inyong pong mga anak, and in the future, parang hindi na nga rin po sila lalabas ng Nuvali kasi magkakaroon po tayo ng maraming opportunities, example sa Nuvali North, doon po sa ating future BGC doon. So, ito po yung Forest Avenue. Ito po yung road na papunta po ng two newest communities natin, which is Southdale Settings and Aberdeen Estates. And as you can see, no, na malawak pa yung spaces dito, and meron pa siyang mga allotted space for greeneries na in the future yung gagawin dito, tatamnan din po siya ng mga puno dyan sa both sides and sa gitna na parang same po doon sa Nuvali Boulevard na dinaanan po natin. So go na po tayo, punta na po tayo sa Aberdeen Estates. Welcome to Aberdeen Estates, our premium community here in Nuvali. So ito po siya, located na po at the highest peak of Nuvali South. Imagine po, no, gaano nakahangin dito, gaano kalamig dito. And Aberdeen Estates has a total land area of 22 hectares, 50% for residential and 50% for open spaces and parks, with an amenity area of 1 hectares in size na consist po siya ng clubhouse, kids and adult pools, basketball court, and playground po. So let's go na po sa loob. Ipakita ko na po sa inyo ang aming napakagandang model house, which is Erin. Now, this is our 3-bedroom model house, which is Erin.
The floor area of this house is 98 square meter and yung minimum lot area for this house is 169 square meter. So yung concept po ng bahay na to is modern contemporary design and with earth tone colors para mag-blend po siya sa nature. So share ko lang din po no, na before your property line, meron pa po tayo ditong walk path and planting strip before po ng gutter. So yung feel po nito is yung parang pagka-premium po talaga na after your property line, hindi po siya kaagad-agad gutter. To give you an idea or fun fact po na yung meaning po ng Aberdeen is green garden. So here naman po tayo sa parking, no? Sa lawak po ng parking na to, kasyang-kasya po dalawang sasakyan. Dito sa side and dito po na sa side. And yung kinagandahan po dito, meron po na pong nakaabang na wirings na in the future, pwede nyo po siyang gawing socket or charger po na example, if you have electric vehicle or electric bike, pwede na po kayong mag-charge po dito. So dito po sa side, medyo malawak pa po, pwede nyo po siyang gawing maliit na garden. And dito naman po sa side, may space naman po dito, pwede po siyang gawing mini garden din po. So ngayon po, ipapakita ko na po sa inyo yung loob po ng ating Erin or 3-bedroom model house. Hi, so welcome to your new home. Again po, no, this is standard finished or ito po yung deliverable unit na kung ano po yung mga nakikita nyo po dito, ito po yung ito-turn over po na sa inyong house and lot. So ngayon po, no, pagpasok po natin dito sa ating main door or pinto, yung unang bubungan po sa atin, ito pong foyer na yung magandang gawin dito or yung ginagawa po nila is example po, sanitation or lagayan po ng shoes or slippers. Then, ito pong malawak po na to. Yan po. Ang kinaganda po ng concept ng bahay na to is naka-open planning po siya. Kumbaga, you have the freedom kung ano po yung gagawin nyo po dito sa malawak na space na to. Pwede pong dito ay living room. Pwede pong dito naka-hang out yung TV natin. Pero po dito, pwede pong dining area. So dito po, no, makikita nyo po na marami po tayong windows in the side. And dito naman po, meron po tayong sliding door na yung feeling po is nakaka-premium po talaga itong bahay na to. So sa ating windows, ito na po yung nagwe-welcome ng natural light. Kumbaga para mas malesen po yung pagbukas ng ilaw. Meron na po tayong natural light na magwe-welcome dito. And dito rin po sa may sliding door. Example, if you have your table dito for your dining area, pwede po itong buksan for your additional ventilation din. Okay. So in this side po, meron po tayong storage area. Ayan po. Kasi yung kinaganda rin po ng dinesign sa house na to, ito po ay zero wastage. Kumbaga po, lahat ng space na pwedeng gamitin, ginamit po dito para walang may masayang na space or para ma-maximize po yung lahat ng space dito sa bahay. So dito sa storage, ano ba yung pwedeng mailagay? Example, mga walis or if you're into biking, pwede rin po ilagay dito yung bike. So sa next po tayo. So dito po tayo sa my kitchen. Ayan po. Dito sa kitchen na po na to, actually sa turnover po ng unit, hanggang dito po yung size or yung lawak po ng ano natin, ng kitchen countertop, pati po yung table. So, dito lang po sa may, medyo na short lang po siya, pero hanggang dito po yan, yung turnover sa atin. So dito po, additional windows na una-una, another ventilation. Pangalawa po, parang eto na rin po yung nagiging, yung pumapasok na sunlight, parang sanitation sa ating sink. So, yun po siya. So, yung next po natin, dito lang po tayo sa may toilet and bathroom. So, eto po, no, kumbaga, lahat ng fixtures po dito ay naka-American standard na po siya. So, kahit hindi na po to palitan or pwede na po siyang, or ready to use na po. Okay. So, dito naman po, sa side na to, this is your utility room. Hindi po siya advisable to make it your another bedroom, pero nasa inyo naman po yun kung ano yung gagawin nyo dito. Pero yung pwedeng gawin dito ay pantry kasi andito na po yung kitchen nyo or another storage area or storage room. Okay, dito lang po tayo sa may back door.
So dito po sa ating back door, no, ito po yung magsisilbing service entry na example, kung meron po kayong grocery or na shops po, dito na lang po kayo dadaan sa ating back door or service entry. And dito po sa side, since malawak po itong likod nyo, pwede po ito gawin nyo is dirty kitchen, and sa likod, pwede pong laundry area sa lawak po nito. Okay, pasok po tayo ulit. So ngayon po, no, akit po tayo sa second floor. Excited po kayo pakita sa inyo ang ating rooms. So dito, meron po tayong additional again na windows. So grabe, no? Additional windows ulit dito and sa ditong side. So ang dami po talagang windows na mas nakapagpaaliwalas ng ating bahay. So windows again dito, and before ng ating bedroom, i-flex ko lang po itong flex area. Na dito po, pwede nyo pong gawin. As example, pwede siyang mini working space or mini study area. Yan. So dito po tayo naman sa ating first bedroom. So this is 8 square meter. Ito naman po yung style ng ating ng windows, pa corner din po. So dito po yung ating lagayan ng window type aircon. Okay? So let's go to second bedroom. So now, ito naman po yung ating second bedroom. So our first bedroom and second bedroom, good po siya for your kids. Ayan, dito na po yung lagayan ng kanyang window type aircon. And same size lang po sila. Okay, so let's go po sa ating toilet and bathroom dito po sa second floor. So ito po mga ready to use na rin po, no? So lahat din American Standard yung brand ng fixtures, same lang din po sa baba. So mga hindi naman po yung need palitin, pagka parang dadagdagan na lang natin siya ng cabinets or depende po sa inyo. So ngayon, dito na po tayo sa master's bedroom. Grabe, no? Ang spacious. Kasyang-kasya po yung queen size bed and cabinets. Pwede niyo po yung lagyan dyan. Okay, so at kinaganda sa master's bedroom, marami siyang windows and meron din po siyang balcony. Okay. Grabe, ang lawak din nating balcony, no? Na kinaganda. Pag dito po kayo sa master's bedroom, kitang-kita nyo po yung in and out dito sa front ng bahay nyo. So, and maganda rin po yung inyong yung views natin, kung depende kung saan po kayo nakaharap. Pwedeng sa may Laguna de Bay, Mount Makiling, or Tagaytay Ridge. Depende po sa location or sa view ng inyong house and lot. Now, I will show you naman po yung dressed up unit nitong model house para to give you an idea po kung ano po yung mga furnitures or mga idea po na gagawin natin sa inyong bahay as standard finish. So, let's go po. And now, this is the dressed up unit of our Erin, the 3-bedroom model house. So yung concept po ng design nito, no, is modern Filipino eclectic. So lahat po ng furnitures dito or dinesign dito ay may touch of modern Filipino. So example, dito po sa side na to, ginawa niya ay living area. So lahat po ng mga may touch of may ratan, so pang Filipino style po talaga. So yun nga po, as sinabi ko po sa kabilang house, yung standard finish na house, dito po nilagay yung kanilang TV. Okay? So sa side naman po na to, ang ginawa niya, dito rin po yung dining area na umabot po ay 6 packs po or ng 6 family members po yung pwede dito. Pero you can maximize pa naman kasi may space pa. Pwede siyang 8 to 10 family members. So dito sa may sliding door, ginawa yan, nilagay yan ng curtain. Pero pwede naman siyang buksan for additional ventilation. So yun po, dito yung ating storage area. Andyan po lahat ng pwede nyo pong itago na gamit. So dito po tayong side. Okay. So wow. Ito po, no, yung ating countertop at cabinet. Sinabi ko po kanina sa kabilang house kasi naka-short lang po yun. No? Pero yung deliverable is ganito po siya kahaba hanggang dito. Ayan, makikita mo kung gaano po siya kahaba. So yung ginawa po nila sa kitchen, naglagay sila ng upper cabinets. Diyan po yung ref and dito po yung lutoan nila. So dito po, ipakita ko po sa inyo. If natatandaan nyo yung sinabi ko kanina sa may utility room, medyo maliit lang siya na room pero yung pwedeng gawin is pantry or storage. Pero dito, yung nilagay nila is malaking cabinet or storage na din na yung pwedeng ilagay dito is yung mga hindi nyo ginagamit or mga excess na damit or mga tuwalya, mga ganun po siya. Okay? So, dito po tayo sa... Ayan. So, dito sa toilet and bathroom, wala po silang binago. Pero nagdagdag sila ng cabinet here, tsaka cabinet here, parang medicine cabinet. Ayan.
Nagdagdag sila ng partition for the dito po sa ating shower area. Okay? So ngayon, akit na po tayo. I am excited ipakita sa inyo kung ano yung ginawa nila sa bedrooms. Okay? Akit na po tayo sa second floor. Dito naglagay po sila ng blinds sa may window. And dito po, naglagay sila ng wall painting. Okay. And dito po sa windows again, naglagay sila ng blinds. And di ba, as you can see po, medyo mataas pa po ito sa may ceiling. Pwede po lagyan kahit po chandelier para mas maganda yung pagkaka-design or depende po sa inyo. And if naalala nyo po, yung sa flex area natin, ito po maganda yung ginawa nila. Kasi mini working space ang nilagay po nila dito. And kahit po merong maliit na cabinet po dito, malawak pa rin yung space natin dyan. Papunta sa master's bedroom. So go po muna tayo dito sa first bedroom. So dito in the first bedroom, dinesign po siya para sa bata. So ayan po. Either babae or lalaki po yung design niya or colors niya. And kinagandaan po, kahit nilagyan na ng cabinet dito, spacious pa rin. Kasi may cabinet, may mini study area. Kumbaga maluwag pa rin yung, yung bedroom. So let's go na po sa second bedroom. Ayan. So ito naman po ay dinesign para sa teenager na babae na siya po mahilig mag-gitara. Kasi mga pambabae po yung dinesign niya. Kahit po meron siyang study area din and cabinets, maluwag pa din. Yan po siya, maluwag po itong room na to. So ito, next po natin, itong toilet and bathroom, almost same po sa baba. Naglagay lang po sila ng additional cabinets, tsaka po sa lower dito. And ngayon, dito po tayo sa master's bedroom. So wow, yan. Kahit po queen size po yung bed natin is spacious pa rin yung ating master's bedroom. Ginawa po niya, naglagay pa siya ng mini table po dito, TV po dyan, and yung cabinet na with the touch of modern Filipino style pa rin. So ganyan po siya. Then eto po yung ginawa niya sa balcony, naglagay po siya ng curtain. So, if nasa dito po kayo sa may balcony, sobrang ganda po ng view. Kasi mataas na po talaga itong si Aberdeen Estates. So, if you want this kind of house po as your retirement home here in Nuvali, good news po, kasi we still offer po na no spot down payment and with 0% interest. And just to share with you, actually yung mga naka-purchase po ng kind of house nito and yung mga nag-i-inquire po sa akin are mostly OFWs, doctors, seaman, na yung gusto nila is pre-selling community or pre-selling house and lot na babayaran na lang nila and in the future natitirhan na lang. So again po, this is Aberdeen Estates. Yung sinabi ko pa rin po kanina sa ating drive tour na magkakaroon po tayo ng access to Batino Exit. Ito po siya. Na in the future, mas mabilis na po kayong lumabas and pumasok po, papunta po dito sa Aberdeen Estates. So, this is it. I do hope po na nag-enjoy kayo sa ating quick drive tour at sa ating house tour. So, for you to know more about the price, the computation, and the availability of this kind of model house, you can message me to my Facebook page, The Estate Savvy, and to my Viber or WhatsApp at 0917-140-5564. Again, this is Renz Pagiligan, The Estate Savvy, your property specialist in the South.